Hi guys, this video is to share for you the process and flow of my K1 visa journey during my medical and my interview at embassy. So, hi guys, kung K1 visa ka at papunta ka ng US, so kailangan yung medical mo will be at St. Luke's. Kahit ano pang visa yan, St. Luke's lang talaga yung accredited pag pupunta ng US. So, yung process ko doon, nung nakapag-schedule ako ng medical ko, magbibigay sila ng email sa'yo, mag-send sila ng email sa'yo. Tapos, sa email na yon may attached PDF na pwede mong i-print na meron silang process of flow ng anong oras ka pupunta doon, at saka ano yung mga station na pupuntahan mo. It took me like 3 hours. Kung may lunch break kasi yon, yung paghintay ng x-ray result, took me like 1 hour. So, bumalik ako sa hotel, tapos balik lang ulit. So, more on like 4 hours kasi napunta ako doon 9 a.m. yun yung schedule ko. Natapos ako like 3 p.m. na. Masyadong mahaba yung process na yun kasi marami talaga yung filers nung time na yon. November yon. Madaming filers last year. Pero sa tingin ko this year, if magpa-file kayo o makukuha kayo ng schedule for medical, hindi na ganun karami yung mga filers. Pati din sa interview, marami talaga kami sa interview. Took me like almost 1 hour and 30 minutes wait para matawag ako sa interview ko. So, back tayo sa medical. Medical, kukunin nila yung dugo, tapos mag-x-ray kayo, tapos physical examine lang. Ganun lang. Tapos, yung mga mag-exam sa'yo, like mga nurse, sila yung magsasabi sa'yo kung anong gagawin mo next, kung saan ka pupunta, kung anong floor ka pupunta. So, huwag kayong mag-alala. Do not be too much stressful kung nandun ka na. Be confident. Tapos, yung iba naman, naghahanda sila. Before sa medical nila, naghahanda sila like 2 weeks na healthy yung kinakain nila. Tapos, yung iba, umiinom ng sterilized milk para makatulong sa x-ray. Yung sa akin kasi, hindi nakatulong kasi may scar na talaga yung lungs ko. So, sa mga wala namang conditions ng lungs dyan, okay. Parang hindi mo naman kailangan mag-worry. Pero kapag mas sputum ka, okay lang yan. 2 months wait. Hindi mo na lang mamamalayan. At first, stressful talaga sa akin. Nag 2 months wait ako para sa sputum result ko. Pero, nung nasa 2 months na ako, nung result na, napakabilis. Tapos, enjoy mo lang yung time na nasa Philippines ka pa. Kaya, yun. Huwag kang mag-alala kapag ma-sputum ka or not. Much better pag hindi, di ba? Para mas mabilis, mas madali. At pagkatapos ay kapag mag-medical ka, 1 day lang, tapos na yon. Sa second day, result mo na yon kapag hindi ka sputum. Pero kapag sputum ka, yung first day tapos na, second day, might be the result of x-ray kasi depende sa ginagawa nila. Meron silang second day yung result. Yung akin kasi first day na nandun ako, yun agad yung result. Tapos, sputum agad ako. Sa mga sputum, to sabihin ko yung process ng sputum. Kapag hindi marami yung na-sputum, possible, makakuha ka ng schedule next week. So, yung sputum is 3 days. Tapos, maaga ka pa pupunta doon. Nandun na ako 3 a.m. Mahaba yung pila kasi marami kaming sputum. So, matatapos ka ng 8 a.m. For 3 days yun, consistent. Dapat wala kang miss. Kasi kapag ma-miss mo yung kahit isang day, kahit yung last day lang, uulit ka ulit sa first day. Ganun yun. O, tapos, yung result ng tatlong yun, eco-culture test nila yun, 2 months, every week, i-check nila if may mag-grow na bacteria. Good thing, wala naman yung akin, kaya nandito na ako, kaya nakakuha na ako ng result ko, tapos negative naman lahat. Pray lang. Siyempre, huwag kalimutang mag-pray. Especially pag
magte-take ka na ng medical, tapos yung interview. Pagkatapos nun, nakuha ko na yung result ko, after 2 months, balik ako doon sa result ko. Tapos, sa day na mismo na yun, is, bibigyan nila ako ng vaccine. Yung binigay nila sa akin na vaccine is 3 lang. Pero sabi nila, minsan 4. Depende sa edad kasi may age yung bawat vaccine. Kung anong edad mo, ganito yung vaccine na makukuha mo. Yun yung base ng mga nandito na. Yung iba may 3. Yung iba naman nakakuha ng 4 na vaccine. So, next naman tayo. Yung case ko, dahil na-sputum ako, 2 months before pumunta ako ng medical sa result ko, nakapag-schedule na ako ng interview. Tapos, yung interview na nakuha ko is 3 days after makuha ko yung result. So, ito yung result ko. Tapos, after 3 days, ito na yung interview ko. Yun yung ginawa ko para kasi malayo kasi ako sa Manila. Pero, kung malapit ka lang sa Manila, much better. Ako kasi malayo ako, ayoko nang magpa-flight ulit ako, magbubook ng flight pa uwi, tapos babalik ulit para sa interview. Kaya yung ginawa ko, nagstay na lang ako dun para sa interview ko. Para makapag-relax din. Diba? So yun, yung interview ko, nakuha ko siya 3 days after my result ng medical. You can do that also. Yung iba nga, 1 day lang eh. Pero actually, sa iba, meron silang 2 weeks after ng medical, sila nagpapabook. Kasi yun talaga yung sinasabi sa embassy. Yung parang instructions nila. Dapat 2 weeks after your medical, yung interview mo. Pero yung iba, may 5 days, 3 days, 1 day, depende sa'yo. Basta makuha mo yung result mo agad. Kasi, yung case ko, nung nasa St. Luke's ako, kinukuha ko na yung result ko. Sabi ng nurse, kailan yung interview mo? Tatanungin nila kung kailan yung interview mo para mapasa nila agad yung result mo sa embassy. Yun yung sa sputum. Pero pag hindi ka sputum, tapos nakuha mo na agad yung result mo in that day, pwede ka na makapag-interview. Kasi kailangan mo yung papers mo, yung documents mo for your interview. So, ganun yun. Next is, sa interview na, yung ginawa ko, yung schedule ko sa interview is 8 a.m. Kaya 7:30, 30 minutes before my interview, nandun na ako sa embassy. And, yung iba, 1 hour before interview, nandun na sila. Hindi ko ginawa yun. Kasi kahit ka pa 2 hours before your interview, nandun ka na, hindi ka pa rin papapasukin. Maano lang yung beauty mo doon. Kaya, pagpunta ko 30 minutes before my interview, diretso na ako. Pasok ako agad. Yun. Para sa akin, yun, nagre-research din kasi ako. Natitingnan ko sa group chat. Pwede ka din sumali sa mga group chat, sa mga K1 group chat na yan. Sila yung magsasabi sa'yo, yung mga experience kung ano yung magandang gawin based sa experience nila. So, sa akin, sa experience ko, 30 minutes before my interview, nandun na ako. Yung iba, 1 hour. Pero depende sa'yo kung ano yung gusto mo. Kung okay lang sa'yo maghintay sa labas ng 1 oras, hindi stressful sa'yo, okay lang din yun. Kasi, yung place kung saan ako nagstay ng hotel, sobrang malapit lang. Like, 3 minutes walk lang sa embassy. Kaya, mas maganda din siguro if mag-book ka ng hotel, malapit lang sa embassy at malapit lang din sa St. Luke's. Para hindi ka ma-stress masyado. Kasi, pwede man lakarin. Diba? Tapos, sa interview ko, kailangan yung papers mo ready na. Kung anong sabihin na nasa labas na, ganitong paper lang kailangan ko, dapat yun lang yung ibigay mo. Huwag ka nang mag-extra na ibigay pa yung iba. Kasi, di ko alam, parang lahat sila dun galit. Kasi may naka-line ako, share ko lang na, yung paper, let's say, page 1 and 2 lang yung hinihingi. Kaya page 1 and 2 lang yung binigay ko. Eh, yung other girl, parang siguro nag-extra siya kasi siguro sa kaba, nag-extra siya ng 4 paper yung binigay niya. Sabi ng babae dun, sabi ko, 2 paper. Yung ginawa niya sa extra na paper, tinapon niya, like, ginanon.
galit na sila. Galit, parang stress ata yun. So, yun nga. Tapos, hindi marami papel yung dinala ko. Yung papel na lang na dinala ko is yung paper lang na nasa embassy na ano yung hinihingi nila, yun lang yung dinala ko. Tapos, pag mag-extra man ako, copy lang ng like live birth, if ever. Tapos, syempre, husband ko yan. So, papers, your pictures, yung picture ninyo, hindi ako spend ng too much effort sa picture, guys. Kasi, wag kayo, ito ha, it's up to you, pero wag niyo sobrahan na mag-effort kayo sa picture, na maggagawa kayong scrapbook, o maraming pang ano na, parang ano, alam mo yun, too much effort na. Pero, up to you pa rin yun kung gusto mo ng ganun, para may albums din kayo, para sa ano nyo, mga moments ninyo, ganun. So, okay lang yun. Pero para sa akin, yung ginawa ko is, printin ko lang yung mga pictures namin sa bond paper. Naka-printed lang yun ha, hindi ko yun screen up na printed tapos lalagay ko sa scrapbook. Hindi. Printed lang talaga. Tapos, yun yung binigay ko. 10 pages lang yun. 10 to 20 pages lang. Tapos, actually, hindi ko siya binigay kasi hindi naman hiningi. Kaya, buti na lang, di ba? Kaya wag yung magsobra ng effort ng scrapbook or kung ipapasa lang, kung para sa embassy lang yung purpose. Hindi nyo kailangan effort ng sobra-sobra. Hindi yun hinihingi. Hindi yun tinitingnan kahit na tinitingnan niya. So, yung mga hiningi lang nila sa interview ko, napakadali. Yung nasa listahan, yun lang talaga. Wala nang extra. Kung meron man, sa mga may divorce yung fiancé nila, divorce decree is very important. Kailangan nyo dalhin yan. Mamaya, pag-usapan natin kung ano yung mga possible questions sa interview. Pero first, discuss muna natin yeah, yung process or flow ng pag nandun ka na sa embassy. So, pagpasok ka ng embassy, kailangan may extra kang mga ID ha, yung 2x2 ID na pinapasa, meron kasi yun, requirement kasi yun. Hindi yung ID na, card, hindi yun. Yung ID, kasi may requirements yun. So, nakita ko, may marami silang pabalik-balik dun sa Kodak sa labas ng embassy kasi hindi ina-accept yung picture nila. So, kailangan, if possible, magdala ka ng extra. Kapag hindi in-accept yung isang picture mo, pakita mo ulit yung bagong picture na meron ka. Titingnan mo if i-accept nila. Yun yung may Filipino consul. So, dalawa yung interview na makukuha mo. Una, yung Filipino consul. Sila yung kukuha ng mga live birth mo, MRB slip, 2x2 ID, form. Yun sila. Sa embassy, sa foreign consul, sa American consul, yung hinihingi nila is, actually wala silang hiningi sa akin ata eh. Pag meron silang hingi, siguro divorce decree. Sa may mga divorce na yung fiancé, yun yung hinihingi nila, yung most important. Pero yung ibang papers, kinuha na sa Filipino consul. Pagpunta ng American consul, wala na akong binigay. Interview na agad. Pero sa Filipino consul, may interview din. Tinatanong nila kung saan nakatira yung fiancé mo. Tapos, ito na yung question sa Filipino consul. Saan nakatira yung fiancé mo? Saan kayo titira kapag pumunta ka doon? Yun yung possible questions. Yun din yung tinanong sa akin. So, pwede din tanongin sa inyo. Pagkatapos ay kailangan mabilis ka talaga. Mabilis ka kumilos. Attentive ka. Pag sinabi ng Filipino consul, next agad. Kasi, lalo na pag marami. Kasi, ewan ko kung masungit lang talaga sila. Pero, pag mahinhin ka, or, ganun, parang pabebe, galit agad sila. Mag-aano agad sila sa'yo. Bilisan mo, ganito. Kaya, kailangan talaga
Yung ano talaga, matatag talaga. Tapos, hindi ka pa ano-ano doon. Hindi ka masyadong mahinhin o kaya naman slow maglakad, ganun. Bawal yun. Hindi naman sa bawal na bawal kang gumanon, pero kung ayaw mo mapagalitan ng konsul, mas mabuti yung mas mabilis ka, attentive ka, ganun. Pagkatapos sa Filipino consul, meron kang pipirmahan, ganun, mga ID sa next window. Pagkatapos noon, maghihintay ka na sa American consul na tawagin ka para sa last interview mo. That time, marami kami, as in like halos yung lahat ng chairs doon, puno. Pero yung interview ko, hindi naman siya nag-last ng 5 minutes. Less than 5 minutes lang talaga. Kasi ito, yung mga interview ng last interview, sa final interview ng mga American consul, sa'yo, possible question, name ng fiancé mo, birthday ng fiancé mo, saan nakatira, trabaho ng fiancé mo, saan kayo nag-meet, ganun lang. Pero, kapag yung fiancé mo is divorced, may additional question yun. Pag yung fiancé mo is may criminal case, may additional question yun. Sa case ko, wala na akong ganung question kasi single naman yung fiancé ko. But ito sa mga fiancé dyan, ito yung yung naririnig ko. Kasi nandun ako, may naririnig ako, tapos sabihin natin, yung mga nakausap ko din, nakaupo, yung pagkatapos ng interview, sinishare nila yung experiences, kailangan talaga alam mo yung past relationships ng fiancé mo, like divorce, bakit sila nag-divorce, anong pangalan ng wife, na ex-wife ng fiancé mo ngayon, yun yung mga questions. Tapos, yun lang. Para sa mga divorce siguro, yun lang. Yun lang narinig ko. Pero pag meron pang iba, pwede kang mag-research sa mga fiancé, mga Filipina na yung fiancé nila is divorced. Pwede ka mag-ask sa kanila kung ano yung mga question na tinatanong sa kanila. At ito naman, sa mga may mga criminal case, dapat alam mo yung criminal case ng fiancé mo. Anong year? Tapos, ano pa ba? Yun lang. Mga ganun. Medyo, kapag may criminal case yung fiancé mo, medyo strict yung American consul. Kaya dapat talaga sure ka at alam mo talaga yung fiancé mo. Kasi kapag nakikita nilang hindi mo pa kilala yung fiancé mo, pabalik-balik yung question nila. Tapos, may chance na hindi nila i-approve muna yung visa mo. Sasabihin nila na pag-isipan mo muna, ganun. For now, hindi ko lang muna i-approve, hindi ka lang muna i-approve nila. Special, yun sa may mga criminal case yun. So, yun lang guys. Pagkatapos doon, uwi na agad. Approve. Okay na. So, good luck sa mga may interview dyan, sa mga kukuha ng medical. If may mga question pa kayo, comment below. I'll try to answer. So, I hope this video helps. At, kung may mga magtatanong, anong susuotin mo sa interview? Yung sinuot ka ng interview, casual lang. Yung parang, hindi sobrang formal or what. Casual, polo, tapos trouser. Naka-heels din ako. Dapat pala mas mataas na heels yung ginamit ko kasi yung console na kapag nakatayo lang kayo doon, tapos mataas yung para sa akin, parang ganito. So, kailangan kong mas anuhin ko yung paa ko, mas stretch ko pa para magkita ko yung console kasi maliit kasi ako. Kaya gano'n. Sa naman, sa medical, yung ginawa ko, nag-dress ako kasi alam ko na may x-ray para mas mabilis. Pero, meron naman akong cycling. Hindi na ako, wag kayong masyadong mag-dress up ng maraming layers kapag medical.
Pero I suggest magdala kayo ng jacket kasi ang lamig dun sa St. Luke's. Oo. Yun lang guys. Sana nakatulong at good luck and don't forget to pray and stay alam mo yun, stay positive. Tapos wag laging nega. Yun lang. Bye guys.